Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Sabi mo, yung presensya mo, okay na sa amin yung halat na yun eh. Types na yun. Yung presensya mo, kapag wala ka pang pera, okay lang yun. Sa amin. Ganito yun, brother. Okay, sige, continue. Ganito yun, brother. Bakit nyo sasambahin si Maria? Wala nga kaming turong ganyan. Kapila ba ulit-ulitin? So hindi nyo sinasamba yung mga santo? Wala kaming turong ganyan. Bakit kayo magre-request ng prayer? Request ng prayer? Pag nag-request kami ng prayer, hindi naman sa rebulto. Pag nag-request kami ng prayer, hindi sa rebulto, kundi doon sa talagang santo na nasa langit. Sabi mo kanina, yung mga mabubuting tao, pag namatay yun, doon sila kasama na ng Diyos. Yung mga pasaway, binibilanggo. Yung mga santo namin, nasa langit na yon. Kaya nga kami, kapag nagdarasal kami, di ba ikaw nagsabi kanina na ang mabubuting tao ay napupunta sa Diyos? Di ba ikaw nagsabi noon? Paraiso. Pero hindi sila pwedeng makapagsabi doon na, kasi yun, dinarasalan rin yun, nagpatulong sa akin, ano mo yun ito, Jesus, hindi po ganyan. Ay, hindi. Hindi ganyan? Yun nga may daladalang mangkok. Yung mangkok na yun ay prayer of the saints. Kami, nakakapag-communicate pa rin kami doon sa kanila. Yan ang wala sa inyo. Yung communion of saints. Wala sa inyo yan. Yung communion of saints. Meron kaming communion of saints. Meron kaming connection kahit nandun na sila. Ngayon, yung dasal namin, sila yung nagdadala doon sa Panginoon. Yun ang sa amin. Okay, brother. Babasa ko ito, brother. Sabi ni Apostol Pablo doon sa taga-Roma. Romano, di ba? Okay, Roma 1:22-24 sabi dito. Sila'y nagmamamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tama. Tinatikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos tama. na walang kamatayan. At sinasamba nila ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Tama. Si Maria, may kamatayan. Hindi bro. Ang layo ng binasa mo. Ito na naman sinasabi ko Iba ang premise mo. Iba yung tanong mo. Kasi hindi nyo aminin. Hindi nga. Sabi ng Biblia. Ano yan? Roma 1:21? Roma 1:21 ba yun? 22. Babasahin ko, ako magbabasahin. Ikaw talaga, pag ikaw nagbasa, iba talaga yung karugtong mo. Ito, sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila. Teka, tumahimik ka nga dyan. Makinig ka. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Kaming mga Katoliko, hindi kami tumatalikod. Wala kaming ang sabi dito, tinalikuran nila ang Diyos dahil ang sinasamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan. Yun ang nandito. Teka, makinig ka. Yung nandito, tinalikuran nila ang Diyos dahil sinasamba nila ang larawan. Ang sa amin naman, hindi namin tinatalikuran ang Diyos at hindi kami sumasamba sa larawan.
Asan yung punto mo? Natatawa ko You sa inyo, are brother. barking at the wrong tree. Brother, natatawa ko sa inyo, brother. Kaya nga, brother, kaya hinayaan na sila ng Diyos Bro, sa ikaw ang kanilang maruming ikaw ang pagnanasa katawa-tawa, bro. hanggang na hindi na nila mapipigil ang paggawa ng Bro. kahalayan sa isa't Sa totoo lang, ikaw ang katawa-tawa. Ikaw ang katawa-tawa. Alam mo kung bakit? Ba't mo minute? Huwag mong i-mute. Huwag mong i-mute ba? Huwag mong i-mute. Huwag mong i-mute. Katawanan magay ka, bro, eh? No, ikaw yung nagmumukhang katawa-tawa. Alam mo kung bakit? Ang binasa ba naman na talata, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo, alam na tinatalikuran eh. Ba't niya ibabato sa atin to? Wala naman tayong tinatalikuran. Ano ba yung turo natin? Tingnan nga natin ha, kung tinaturo ba natin na talikuran ng Diyos, ito talaga si Angelis talaga. Pag ito talaga nagturo, naku, ewan ko na lang. Ito ang turo ng Katoliko, Angeles. Mag-unmute ka dyan, wag mong i-mute. Ikaw talaga, huy, wag, i-unmute mo. Wag kang ikaw, mag-asa lang ko to unmute, be. Ask to unmute. Unmute mo ba? Hindi ka marinig. Uy, unmute mo. Please, unmute. O, yan. para mute na. O, ikaw hindi ka marinig namin. Dala dyan. Ito, babasa ako nito. Ano ba ang turo ng Katoliko? Ulitin ko na naman ha. Sabi niya kanina, binangga sa atin ang Roma 1:22. Tinalikuran natin ang Panginoon dahil sa mga rebulto na patay. Sinasamba niyo eh. Ito, Pinaglilingkuran niyo pa. babasahin ko kung ano yung turo sa amin. Ano ba ang turo sa amin sa Katoliko? Tinalikuran ba namin ang Diyos? Ha? Dahil kay Maria, tinalikuran ba namin? Eto, ulitin ko. Our Catholic faith. Yan ang turo namin ha. Our Catholic faith. Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints. O, palakihin ko para makita mo. Ayan, yan ang turo namin. O, yan ang turo namin ha. Devotion to the Blessed Virgin Mary and veneration of the saints are not opposed to the commandment to adore God alone. We do not worship the saints. So hindi kami tinatamaan sa Roma 1:22. Dahil ang turo namin, we do not worship the saints. Ano ginagawa namin? We only honor them as the special friends and servants of God. So walang pag-amin. We adore God alone. Kapag sinabi mong we adore, hindi yan pagtalikod. Yung binasa mo kasi sa Roma 1:22, tinalikuran nila. Pag sinabing tinalikuran, hindi na kami mag-a-adore. At dahil sabi dyan, we adore God alone, hindi yan pagtalikod. And we do not worship the saints. So, hindi namin sinasamba ang mga santo. Matigas Pero na ginawa ulo niyo mo. ng larawan. Pero Matigas. ginawa niyo ng Hindi. larawan ng tribulto. Ito. Bakit nagawa? Ito yung ano namin. Ito yung Bakit aral ginagawa namin. ng larawan? Di ba? Makinig ka. Ito yung aral namin. Tama ba to? Tama ba to? Ano tama ba to? Yung aral namin na ito. Yung aral namin na ito. Tama ba to? Nag-honor kayo ng Maria? Bakit? Hindi, we do not. We do. Parang ini-explain nyo yun. Kasi parang nag-i-exit kayo din sa Biblia eh. Bakit kayo nagawa kayo ng katisismo or doktrina nyo na may Biblia man? Hindi. Ito ba? Tanungin kita. Sundin natin. Ito sinasabi. Ito ba? Itong sinasabi dito. We do not worship the saints. Salungat ito sa Bible? Explanation na lang yan sa inyo. Hindi, sagutin mo. Salungat ba? Salungat ba sa Bible ang we do not worship the saints? Iba yung santo dito, brother. Hindi, sagutin mo nga, sagutin. Huy, mag-focus ka. Wag kang latagaw. Mag-focus ka. Yung term na we do not worship the saints, ito ba ay salungat sa Bible o hindi? We do not worship the saints. Ano ba yung sin doon sa Bible? Pakisagot mo. Pakisagot si Maria mo. ba? Pakisagot mo. Ito yung sagot ko. Si Maria ba, yung Maria ba na sinasambahan yung ngayon? Pakisagot. Na Maria na Pag sinasabi,
Pag sinasabi, we do not worship the saints, sinasamba ba si Maria? Oh. Ha? We do not worship. Oh, hindi. O hindi. Okay. So tanggap mo, sa turo namin na we do not worship the saints, hindi namin sinasamba si Santa Maria. Doon sa explanation nyo, pero kitang-kita ng tao na sinasamba nyo. Hindi. Ngayon, dahil yun ang nasa aral namin, itong aral na ito ba na we do not worship the saints, tama bang aral ito o mali? Tama yan. Okay, next. We adore God alone. Tanong, tama ba ito? Tama yan. O, tama. Ito bang nakasulat dito, tugma ba sa Roma 1.22 o salungat sa Roma 1.22? Tugma yan kasi tugma. si Maria, paano naging tugma? Gawa ng tao gawa ng tao yan Paano naging tugma? Sabi sa Roma 1.22, tinalikuran nila ang Diyos. Ang sa amin dito, we adore God alone. When you adore God, tinalikuran mo ba ang Diyos niyan? May piro dyan. Hindi. Sagutin mo. Bakit kayo gumagawa Sagutin ng mo. larawan? Sagutin mo. When you say, you adore God alone, tanong, tinatalikuran mo ba ang Diyos niyan o hindi? Totoo bang si God alone lang? Hindi, sagutin mo. Maria. Sagutin mo. Bakit kayo nag-ano ni Maria? Natao ba lang yun? Pag sinabing you adore, bakit may mga santo hindi. Sagutin mo, yung... Ay, nako, ayaw mo sumagot eh. Useless ka talagang kausap eh. Sumagot nga ako eh. Ulitin ko, tanong ha. Pag sinabing you adore God alone, yan ba ay pagtalikod o hindi? Okay, tama yan. Hindi. Yung sinasabing we adore God alone, tinatalikuran ba namin o hindi? Hindi. Okay, yan. Okay. So tanggap mo na hindi kami tatatamaan sa Roma 1.22. Tatamaan talaga kasi paano tatamaan? Paano natatamaan? Okay. Paano tatamaan? Ang sabi sa Roma 1.22, tinalikuran nila. Yung we adore, pagtalikod ba yun? Butata ka na. Anong sabi doon? Butata ka na ngayon. Anong butata? Kayo yung butata. Sabi sa Roma 1.22, nila ang kaluwartian ng Diyos. Tinalikuran. At sinasamba nila ang mga sabi dito, taong may kamatayan. Si Maria, sinasamba. Sabi dito, we do not worship the saints. Hindi nyo lang tanggapin yung katotohanan. Ito yung turo. Hindi nyo lang tanggapin. Hindi, ito yung turo. We do not worship the saints. Tama to, hindi. Okay, pero bakit nyo sinasamba? Hindi. Sa actual. We do not nga. Doon sa doktrina nyo, yun yung ipamukha nyo sa mga tao. Sa actual brother, hindi mo magdidinay, brother. Maraming tao sumasamba sa bato. We do not. Bato at kahoy. Sige, tanong kita. Ano yung narinig mo? Ito Sige, sa actual. Based sa actual, ano ang narinig mong dinasal nila na sinasabi mong nag-worship sila? Okay, ang dami. Ano? Okay. Sige, sample. Rosaryo, din sa Maria, din sa barangay. Ano yung dinadasan nila? Ano yung sinasabi nila ba? Sinasamba ka namin, Maria. Ganun ba? Yung ba narinig mo? Yes, Saang nobinaryo yan? Okay. Ingani, brother ha. Hindi. Saang nobinaryo yan? Kasi yung brother, nga ikaw ay naglagay ng kandila. Saang nobinaryo? Saang nobinaryo? Nagsamba ka na dyan. Bakit hindi nyo aminin? Saang nobinaryo? Saang nobinaryo yan? Na Maria, sinasamba ka namin. Simba ka na mo, Maria. Hindi. Saang nobinaryo na Maria, sinasamba ka namin? Brother, ganito lang yung brother. Bakit i-insist mo pa, brother, nga? Para bang wala kayong pag-amin. Niloko rin sa... Hindi, ikaw yung nanluloko eh. Sarili yung ulo eh. Wala kayong pag-amin. Romel Palma. Sabi dito ang Panginoon Diyos, sila'y nagmamarunong. Ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwatian ng Diyos na walang kamatayan. Ako ba yung nanluloko rito? Mga larawan ng mga taong may kamatayan. Anong ko sa iyo? Teka. Yung mga santo ba may kamatayan? Romel Palma, ako ba nanluloko rito? Kanina pa tayo po nakikinig dito. Anong ko sa inyo? Comments dito. Sandali lang po, brother. Kanina pa. Sige, basahin mo yung mga comments. Basahin mo yung mga comments para makita kung sino manluloko. Anong ko sa inyo, brother?
Sige ka. Kasi kanina pa Kamatayan. Kayo yun eh. magtanong sa Sinasabi ni kanya. Apostol Pablo eh. Kanina pa sa nang huhusga sa ating kasi kapatid. Hindi yan niya panghusga. kanina pa Salita ito ng Diyos. natin. Salita ito ng Diyos. Salita ng Diyos para sa iyo pero hindi mo naman ginagamit sa mabuti Hindi. o kabutihan. Oh. Hindi, Brother, hindi po. brother, Sabi ko yung brother. katotohanan sa inyo. Ano yung mga comment dyan, Mag-honest- Brother Romel? Okay, ito. Kasi kanina pa itong comment dito, sabi dito, tawa-tawa na lang, pastor, pag ipit na. Ayun, ipit na pala. Ako, nakakahiya, Pastor Archie. Lahat ng sinasabi mo sa iyo bumabalik sa maling unawa. Hmm. Grabing daldal, sinasapian na naman. Hmm. Walang hiya itong taong walang alam sa mga sinasabi, puro lang bintang. Na Hmm. impyerno na talaga kayo. Yun, pastor, yan. Hmm. Okay. So dito, mababasahin ako dito ha. Hmm. Brother, Ano may tanong ako sa ano inyo, masasabi brother. mo doon? Na Ilang milyon Sige, ba kayo, brother? magtatanong siya bro, magtatanong. Patanungin. Okay. Okay. Ilang milyon ba yung member niyo, brother? Doon sa Katoliko? Lahat. tingnan mo sa Google. Tingnan mo sa Google, ilang million? So, sige, estimated na lang. Mga ano siguro, mga 1 billion, ganyan. Hindi ko bahala. Yung ano mo, yung pinag-ano mo, sa tingin mo. How is related po sa topic na pinag-usapan sa numbers? Bakit? Mag-uusap pa tayo ng may numbers. babasahin ako dito ha. Babasahin ako Yan dito. yan ang tapos pupunta naman yan ng Mateo 7:13. Punta naman Mateo 7:13. Ngayon, sa Mateo 7:13, iba yung iba yung premise niya. Iba yung iba yung premise niya, iba yung tanong. Ito sinasabi ko, iba ang premise, iba ang tanong. Sige, Mateo 7:13, basahin mo. Babasahin natin ha. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakatagpo niyon. Alam mo ba yun? Ang tanong. Iglesia ba tinutukoy diyan? Daan yan eh. Yes. Iglesia. Opo, Sige. Kasi, Saan mo nabasa? Kasi wala. Saan mo nabasa na iglesia yan? Okay. Pinag-ano tayo ni Jesus dito. No? Hindi, huwag yung daldal. No? Na Huwag yung pumasok tayo daldal. dun sa magkipot. Kasi yung Katoliko, brother, Huwag hindi yung daldal. Hindi. makapagtao Hoy, ng mga tumahimik santo ka. Kasi may mga Tumahimik ka. Saan yung ano mo na daldal na church yan? May pira doon. Saan Kaya ba? Hindi kayo Huy! magbitaw. Saan ba? Sino ba ang nagbigay sa iyo ng ideya na yan ay church? Saan mo binata yan? Daan. Masok kayo sa makipot O na church. pintuan. Sinong? Church yan Sige, ganito na lang. Kasi Ganito na lang. hindi kayo eh. Ganito na lang. Ang dami-dami So, nyo bigyan eh. na lang natin. Bigyan na lang natin. Sige. Pay namin nung ngayon, dami Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba na walang nakasulat dyan na yan ay iglesia? Eh, wala naman nakasulat, pero Okay. Sunod. binigyan ka na Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na church ang tinutukoy dyan? Intindihin mo lang to, brother. Hindi, sino nga? Yung religion, brother. Oy, brother. yung ginagawa mo, yung ginagawa mo, based on your own understanding. No, dili. Based on your own. O sige, Hindi kay po. di man ka. Okay. O sige, sabi mo, hindi. O sige, magbigay ka sa akin, 3 Bible scholar. 3 Bible scholar na nagpapatunay na church ang tinutukoy dyan. Okay, i-analyze natin ha. Hindi. Huwag kang daldal. Yung Ang sabi Katoliko, mo, brother, walang bawal sa inyo eh. ang sabi mo, Kasi marami kayo doon eh. sirang-sira ka na sa mga tao. Makinig ka. Sira ako sa tao. O yung relihiyon mo, pati yung relihiyon mo, pati yung relihiyon mo na Soldiers of Jesus Christ Ministry, sirang-sira na rin. Pati yung pastor na humahawak sa maling turo ninyo, sirang-sira na rin. Kaya para hindi masira lalong-lalo ang imahe mo, sumagot ka. Dahil hindi mo pala own understanding. Hindi mo pala own understanding. Teka, makinig ka nga. Talaga. Hindi mo pala own understanding yung church na tinutukoy dyan. Bigyan mo ko 3 Bible scholar na nagsasabing church ang tinutukoy dyan. Bigyan mo ko 3 Bible diba scholar. yung church, brother, may pintuan yan Ay, o wala? wag mo kong daanin sa
sa ano. Kasi biblical alone Suportahan mo ako, Bible scholar. Interpret ko, brother. Hindi, suportahan mo ako ng Hindi, tatlong kung may Bible kakayahan, scholar. Sige, brother. maghahanap, Sa Biblia lang, magre-research ako ng Bible scholar dito. Mag-research ako ng Bible scholar dito, ha? Okay. So, Pag lahat ng sino Bible sinasabihan dito ni pag Jesus lahat Christ? ng Bible scholar na babasahin ko hindi tugma sa paliwanag mo, tatanggapin mong sinungaling ka sinasabihan talaga. dito ni Jesus Christ? Tao, Hindi. Pag nabas pag kayo. binasa ko rito at walang Bible scholar na sumusuporta sa iyong church nga yan, tatanggapin mong sinungaling ka talagang tao. Pumasok kayo sa makipot Hindi nga. na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan. Hindi nga, At kung malapad babasahin ko nga. ang daang papunta babasahin sa ko. kapahamakan. At ito'y dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan Hindi, babasahin at ko nga. ang daang papunta sa buhay na at kakaunti ang nakakatagpo iyon. Marami kayong sumasamba sa mga Diyos at sa mga Asa na nga? I-analyze nyo, brother. Asa na nga yung Kayo church? yung tinutukoy dito, brother. Asa na nga yung church? Okay, yung tinutukoy dito, Ay, yung daldal. pintuan, brother. Uy, daldal ka ng daldal. Asan ang ebidensya mo? Asan ang ebidensya mo? I-analyze mo, brother. Ito, analyze pala ha. Ito ako, may ebidensya ako. Ito. May ebidensya ako. Hindi ako gaya mo, daldal ng daldal. Ano ba yan? Bible yan o Sabi dito, Ano ba yan? Bible scholar to, mas magaling to. Bible scholar, hindi yan Mas Bible. magaling ito sa Biblia, hindi gaya mo na walang aral. No. Hindi ka nag-aaral ng theology, wala kang Bible. masteral sa theology, hindi ka kapanipaniwala yung mga explanation mo. Kumbaga, basura lahat ng mga pinagsasabi mo. Ito talaga mga kilala ito na bihasa sa Biblia. Oh, sabi niya, asan yung sabing that leaded to destruction. The question which has been much discussed lately, whether this word destruction means the extinction of conscious life, what is popularly called annihilation or prolonged existence and endless suffering, is one which can hardly be settled by mere reference to lexicon. So far as they go, the word implies not annihilation but waste, perdition, the loss of all that makes existence precious. Kasalanan pala to, bro. Gumagawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin pala, ng talata pala yan, maraming tao ang pipili na gumawa ng masama kaysa gumawa ng tama. Yun palang tinutukoy dyan. Gumawa kayo ng masama eh. Ikaw naman Gumawa kayong masama eh. isa ka dyan. Sumasamba kayo sa kabatok tao eh. Isa ka dyan dahil bintangero ka masyado. Hindi po. Nagbibintang ka. Wala ka namang ebidensya. Wala ka namang referensya. Bintang ka ng bintang. Lahat ng mga tao nagagalit na sa'yo dahil bintang ka ng bintang. Kasi nasa katotohanan ako, brother. Wala. Yung kapupuntaan Ang nasa kayo ng Diyos. ang nasa katotohanan. Oh, ayan, hinahatulan tayo. Ayan na. Ayan, hinahatulan tayo. Hinahatulan tayo. Impyerno daw tayo. Eto naman, babasa naman ako talata. Basa talata. Hindi, hinatulan mo kami. Hoy, hinatulan. Ayan, eto, impyerno daw tayo. Sabi to ni Santiago 4:12. Sabi ni Santiago, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Sabi mo, impyerno kami. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Sagutin mo, Archie. Sino ka ba? Sino ka ba para humatol sa iyong kapwa? Okay, sagutin ko. Sino ka? Tapos na. Sino ka ba? Pahayag 21:8. Ito yung sabi ng Panginoon. O, tama yung 21:8. Ang Tama mga yun. natatakot at ang hindi sumasampantaya, Tama yun. ang mga kinamumuhan ng Diyos, ang mga mamatay tao, Pati sinungaling ha. kiapid, Pati mga sinungaling. magagawa, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling Yun, sinungaling. Isa ka dun. bahagi nila ay sa lawa Sinungaling. na naninigas sa apoy. Isa at ka dun. siyempre, ito ang ikalawang kamatayan. Yun na Yun sigurado. kayo, brother. Yun na Kasi sigurado. Kaya Hoy. bitawan nyo yung mga santo nyo na walang ginawa. Kapag nagkasunalingan yan. Nando, Oh. bro Archie, yung Oh. binasa mo Revelation 20 verse 8 po ba yan? Yes. Yes. Ano ba yung nakasulat dyan sa Greek niyan? Ikon ba o Idolon. idolon?
Sa Idolon, huwag na tayong pupunta ng Hindi, ikaw kasi nagmamagaling ka. Ano yung binasa natin dito sa Yan ang problema, sa walang alam. Walang Greek yun. Walang Hindi, Greek hindi. or logic. Basta hindi mo alam, hindi mo alam. Arche, Okay, Arche, ah, yung Revelation chapter, chapter 21, hoy, yung Revelation chapter 21 verse 8, saang lingwahe yan sinulat ni Apostol Juan? Sa Grego o sa English Tagalog? Sa ano? wala kong paki kung ano, basta yung paki. Hindi ko dito. Yan ang problema sa hindi nag-aaral. Hindi na brother. Kasi sabi nga dito, huwag kayong magmamarunong. Hoy, eto, tinatamaan ka nito. Unang Timoteo 1:7. Eto, eto bro, Kasi na-addict eto na bro, kayo dun eh. bro, eto, tugmang-tugma sa'yo ito. Tugma, tinamaan ka nito. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi. Hindi mo alam na ang Revelation 21:8 was written in Greek? Kayo yun, brother. Kayo yun, brother. Oh, Kasi sige, hindi ulitin kayo natin. maintindihan, Oh, sige. brother. Ulitin natin. Na hindi kayo Romel, makaintindi, brother. Romel Palma. Na ano yung Romel Palma. Ulitin mo yung tanong mo. Romel Palma. Ulitin mo yung tanong mo. Kung talaga bang nakakaunawa ito si Arche sa kanyang mga sinasabi. Hindi raw siya tinamaan ng tunang Timoteo 1:7. Kasi sabi rin dito, nais lang maging tagapagturo, kayong hindi naman nila nauunawaan ang kanila. Bro? Nawala. Wala man siya. Bro. Yan, uulitin ko yung tanong. Kasi ginamit mo ko yung Revelation 20 verse 8 kanina, brother. May Diyos-Diyusan kayo. Ano yung Diyos-Diyusan? Okay. Hindi. Sagutin yung tanong. Sandali lang. Ang tanong ko po dyan kasi nagmamagaling ka kanina ka pa nagsasabi ng Bible, alam ka at hindi mo tinatanggap yung mga Bible scholar. Ang tanong ko sa iyo, ano yung nakasulat dyan sa Greek? Ikon ba o idolon? Hindi ko alam kung ano nakasulat sa Greek kasi hindi ko alam ginagamit mo. Wag Pilipino ka. Pilipino ka. Bakit magmamarunong kayo? Pero ang tanong, saan nakasulat original yung Revelation? Anong teksto yan? Original text yan? Kung asa, ano ang original? Hebreo ba yun? Hindi ko pinag-aralan yun. Ano yung original text ng Revelation? Sabi ko nga sa iyo hindi ano yung original text ng Revelation? Hindi ko nga alam kasi hindi mo pala alam. Gumagamit ka pala, ganito. Gumagamit ka ng Bible na hindi mo alam kung ano yung paggamit niyan. Gumagamit ka pala ng Biblia na hindi mo alam. Katulad nito, gumagamit ka ng kutsilyo, hindi mo alam kung saan ginagamit yung kutsilyo. Ngayon, tinatanong kita, ano yung original text ng ng Revelation? Bakit pupunta ka ng Hebrew or Griego nga Pilipino man tayo? Ibig sabihin pala, hindi na importante yung original text. Bakit ilihis mo yun? Bakit ilihis mo yun? Yes, brother. Arche, teka muna, Romel, wait lang. Ganito yan kasi, Arche, kaya ka tinatanong ng ganyan. Kasi, once magkamali ka ng explanation, lahat ng maniniwala sa'yo, naniwala sa mali. Kaya kinaklaro ka lang ni Romel Palma kung nauunawaan mo ba yung talatang ginagamit mo. Dahil pag once... Naunawaan. Bakit? Naunawaan daw. Romel Palma, ulitin mo yung tanong. Naunawaan daw niya. Ulitin mo. Dahil nauunawaan mo yung Revelation chapter 20 verse 8, ikatatlong tanong kito sa'yo na pag-uulit. Ano yung nakasulat dyan sa original text? Ito ba ay ikon? Ito ba ay idolon? Hindi nga tayo magbibase ba din o Hebreo kung ano yung nababasa dito kasi hindi naman kayo bakit ano ko kayong Griego? Bakit ano ko kayong Hebreo? O bakit ba? Nagmamarunong kayo na parang alam nyo? Ayan! Tinatanong pa kasi ikaw yung nagmamarunong dito. Kanina ka pa gumagamit at sinasabi mo na ikaw ay Bible alone. Paano kami maniniwala sa iyo that you are Bible alone without accepting the original text in the Bible which is written in Greek? Sabi mo Bible alone. Kung Bible alone, dapat tanggapin mo, alamin mo yung pinagmulan ng Bibliang yan. Nasa Griegong lingwahe yan. Kaya ang tanong, ikon ba ito alone? Hindi ka naman Griego, brother. Pinalabas mo na. Hindi ako Griego, aminado ako doon. Pero ang tanong ko sa'yo, ano yung nakasulat sa Griego? Hindi. Saan ba dito sa word days na hindi mo naintindihan para explain ko sa'yo? Okay. Explain mo sa akin. Ano yung ibig sabihin ng ikon? Kaya nga Bakit? Meron Ano yung ikon?
Ano yung ikon? Ano yung ikon? Mayroon bang binabasa sa na ikon dito? Ano yung ikon? Binabasa ko. Yun yung itatanong mo. Paano mo ngayon kami hinuhusgahan na wala pala dyang ikon, pero hinuhusgahan mo kami na Diyos-Diyosan yung aming mga imahin? Brother, nagbabasa lang ako dito, brother. Ulitin ko, Archie. Ano yung Archie. Diyos dito sa Biblia? Ulitin ko, ha? Ano yung Ulitin ko. Diyos sa Biblia? Kaya ka tinatanong ni Romel dyan kasi Ano ang yung na... Diyos dito sa Biblia? Kaya, Babasahin ko wait lang. Kaya ka tinatanong ni Romel niyan kasi ang nasa amin kasi ikon. Ikon. Teka, wait lang. Wait lang. May ikon ba itong binabasa dito? Yan nga. Yung sa amin kasi, ang meron kami, ikon. Wala pa binabasa Ikon. Yung binabasa mo naman, idolon. Oh. Kahit na ano, idolo niya nasa, Diyusan, idolon. Yung nasa amin naman, idolon, isa lang yun. yung sa amin naman, kung may pakita ko sa iyo, iba ang meaning ng idolon, iba ang meaning ng ikon. Sa inyo na yun, sa inyo. Dictionary. Dictionary. Insert. Using the dictionary. Magaling naman sa bro. Bro Jando. Oh. Sabi niya, Hindi nyo tanggap yung Diyos-Diyosan, brother. At idolon. Talaga hindi naman tatanggapin. Wala kami Diyos-Diyosan eh. Ano yan bro? Sabi niya kasi pareho daw yung ikon at idolon, sabi niya. Sabi niya pa lang. Ngayon, brother, magpakita ka. Ano ang patunay mo na pareho lang yung ikon at idolon? Ito nga, may binasa ba ako, brother? Saan? Hindi, sinabi mo Ikon or idolon ba yung Diyos-Diyosan yun? Pareho lang yun. Saan nga, ebidensya mo. Diyos-Diyosan din? Okay, babasahin ko dito ha. Hindi, yung ikon ba Diyos-Diyosan din? Okay, sabi dito. Yung ikon po ba? Hindi. Yes, brother. Hoy, Ikon po ba Diyos-Diyosan yung Salmo 115, idolon yun. Idolon yun. Iniikon lang yun. Hindi. Asan yung ikon? Same lang yun, brother. Asa na? Same lang yun. Hindi, ang tanong sa'yo ni Romel, teka, ang tanong sa'yo ni Romel maliwanag. Ang tanong niya sa'yo, saan mo nabasa na ang idolon at ikon ay, ang idolon ay ikon? Saan mo nabasa yon? Okay, babasahin natin dito sa Salmo ha. 115 ha, 4 ha. Yung idolon yan. Ikon ha? Dapat Idolon yan. Idolon yan ha? Sabi ko nga siya, same eh, kasi Diyos-Diyosan kasi natamaan Hindi. kayo eh. Hindi ko Ikon. makasip eh. Hindi, ang tanong sa sa'yo. impyerno, pag hindi kayo makabitaw doon sa mga Diyos-Diyosan, Ang sa mga tanong, santo, pag ang rebulto tanong nyo, sa'yo, huy, kaya makinig nga, ka. Hindi ka ba umiwas na kayo nakakaunawa? Hindi ka nakakaunawa? Ang tanong sa'yo, asan ang ebidensya mo na ang idolon ay ikon? Wala man akong binasang idolon or ikon, pero so, kung Sinabi mo, magtanong parehas ka sa lang akin, yun. same lang yun. Kasi saan? para bang At saan? itatransfer nyo doon sa ikon or idolon para malilito yung mga tao. Sa totoo lang, brother, no? Niloko Saan? na yung Saan? sarili nyo eh. Saan yung Okay, ebidensya mo babasahin na ko pareho dito. yung ikon at idolon? Okay, babasahin ko Saan? dito nga same lang yun. O sige, mababasa Babasahin ko mo dito. na pareho yung ikon at idolon ha? Okay, at ito, babasahin natin ha. Kasi doon sa doon sa pahayag, no? Doon sa pahayag 21:8, Diyos-Diyosan 'yon. Pero hanapin natin ano yung Diyos-Diyosan dito sa Salmo 115. 4. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilang mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig ngunit hindi makapagsalita at hindi makakita. May mga matang pinasadya at di naman makarinig ang kanilang mga tainga. Di hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga, may mga kamay ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din ngunit hindi makahakbang at wala kung naririnig kahit munting man lang ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtitiwala sa lahat sila ay katulad at gayong Diyos ng ginawa. So nakatulad kayo diyan sa mga brother, doon sa mga rebulto. Ano yung binabasa mo bro? Yun yung mga Diyos-Diyosan, ikons or idolon. Yun. Saan yan? Saan yan? Sa Psalms. May mga Sama, no? bakba kayo, Tama no? pero hindi Ano makapagsalita. Psalms 115, 4. Start ng 4. Or pwede rin sa, mag-start ng 3. Okay. Yun. Nabasa mo ba dyan na pareho yung ikon at idolon? Pareho lang yun eh. Saan? Synonyms lang yun. Synonyms lang yun. O, ano yung dictionary Yun nga mapapakita mo na synonym yung ikon at idolon? Kung matalino ka, brother, Pakita intindihin mo mo sa na. akin.
Intindihin nyo na. meron ka bang ipapakitang Greek dictionary na na synonymous lang yon yung icon at idolon? Bakit ako magpakita siya ng Greek or Ikaw nagsabi ka. Hindi ako nag-aaral doon eh. Kakasabi mo pa lang eh. Kakasabi mo pa lang, synonymous lang yon. Kakasabi mo pa lang. Brother, gaya din kayo doon eh. May mga bibig, may mga mata. Kita mo? Wala nga eh. Wala. So, ibig sabihin pala, bintang lang yan. Hindi bintang, totoo yan. Kasi, nagtitiwala kayo doon eh. Kaya nga, palagi kayong nagdarasal din eh. Babasahin ko yung, wait lang, babasahin ko yung eidolon. Babasahin ko yung eidolon ha, kung ano ba yung eidolon. Kasi para naman may manlalaman to si Archie. Kawawa naman, walang alam, natuturo, walang alam. Eto sinasabi, ano ba yung idol o eidolon? Yan o. Representation of a God using as an object of worship. In the Old Testament, a false God. Bakit? Yung binabasa niyang awit 115, ano ba yon? Eidolon ba yon? Ayan o. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. So, ibig sabihin, tumahimik ka dyan. Ng tao. Ipapakita ko sa iyo na ikaw mismo hindi nakakaunawa ng binabasa mo kasi wala kang... Matagal na kayo hindi nakaunawa. Ikaw yung ito nga, pinapaliwanag ko nga, tumahimik ka dyan. Ayan o. Gando, dadagdagan natin dyan. Wait lang. Pakita ko sa kanya na wala siyang alam. Ito, ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Ibig sabihin, ang mga Diyos dito gawa sa ginto't pilak. Yung icon... Gawa ng tao. May sumpay dito. Ginto, nagawa lang ng tao. Sa kanila, mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Tama, walang problema yun. Walang problema nga yun. May bibig. Yung santo may bibig. Tumahimik ka muna. Eto, nilalagpasan mo tong linyang ito eh. Gusto kong ipapansin to sa mga nanonood. Bakit ito? Ang katangahan nyo. Kung bakit ito eidolon, dahil ito ay mga Diyos. Mga Diyos, maliwanag ang nakasulat. Mga Diyos. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Ang icon, hindi yan mga Diyos. Ito, mga Diyos. Yan ang pinagkaiba sa nag-aaral ng tama at sa hindi nag-aaral, nagtuturo. Yan ang pinagkaiba. Ngayon, ikaw, Archie, nasa linya ka ng tumahimik ka nga. Tumahimik ka ba? Ito ngayon ito na ngayon si Archie dito. Problema to ni Archie ngayon. Ang tinutukoy dito mga Diyos. Ang icon, hindi mga Diyos ang mga icon. Ngayon, sabi dito, ganito. Ang meaning sa dictionary, idol, a representation of a God used as an object of or representation of a God. Ibig sabihin, Diyos. Diyos ha, Diyos. Hindi ginagawa ng santo. Diyos. Ang santo, hindi Diyos ang santo, hindi Diyos. Diyos. Kaya nga may pinagkaiba ang icon at ang idol. Ngayon, ano ang meaning ng icon? Sarili nyo, brother. Ano ang meaning ng icon? Basahin ko yung meaning icon. Ito yung icon. Hindi talaga maniwala sa inyo. Ang may alam, naniniwala sa dictionary. Hindi ginawa ang dictionary para maging bobo ang tao. Ang tao na ayaw maniwala sa dictionary, yon ang bobo. Lahat ng tao alam yan. Ang tao na mas magaling pa sa dictionary at kakontra palagi ng dictionary, yun ang kinikilalang bobo ng mga marurunong. Pero yung talagang marurunong, nakikinig yan sa mga dictionary. Eto sinasabi dictionary icon. Representation. Representation. Eto nga. May ebidensya ako. Ikaw, wala. Sige, depensahin nyo yung Diyos-Diyosan. Mas kapanipaniwala yung ebidensya namin dahil meron kami ebidensya, hindi daldal. Eto. Ano yung icon? Representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. Latin icon, image from Greek, icon. Ayan. Kaya ka tinatanong ni Romel kanina, kasi ang icon sa Greek, icon. Yung binabasa mo ba, icon o idolon? Kaya kayo tinatanong kanina. Yan ang pinagkaiba, Archie, sa nag-aaral at sa hindi nag-aaral.
Sige, Romel Palma, Ano? continue. Sige, bro Archie, kasi ginamit mo yung Psalm 115 verse 4. Nagsimula ka, sabi mo doon. Tama po ba ako doon? Oh. Okay. Ang tanong ko sa iyo, Brother Archie, dito sa Psalm 117 verse 4, ano yung ibig sabihin ng asabihem? Siya ba si Wim? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ng asabihem? Kasi ginamit mo itong Psalm. Sa original na teksto nito, ang nakasulat dito, asabihem. Ano yung asabihem? Bakit ka magsasalita, Ano yung brother, asabihem mo hindi na? ko maintindihan? Sandali, brother. Ano yung, Bakit ipagmayabang mo yung ano? Yung ano mo hindi ako nagmamayabang, bro. I'm hindi just pwede. confirming to you if Oh, no. understand what you Kaya are nga eh, talking about. Sabi ni Do you really sa understand Pablo, what you're nagmamamarunong talking ka about eh. Pero kamamangmangan ka eh, kasi sumasamba Sige. kayo sa batot. Sige, tatanggapin ko yan na ako yung mangmang. Pero ang tanong ko sa iyo, ano yung asabihem? Bakit mo ako tatanungin nga? Ano yung asabihem? Oh, hindi ko manlingwahe Ano yun. Bakit yung mo ako asabihem? tatanungin? What is asabihem? In Psalm 115 verse 4, Ano yung sasabihin? Psalm 115 verse 4 to prove that Catholic worship idols. Okay, what is it? Ah. What is asabihem? Sasabihin, ano ba yung sasabihin na sinasabi mo? Sagutin mo, huwag ka magpalusot, huwag kang Hindi, okay. tumalon. Ano ba yung sasabihin? Tatalon ka naman, Okay. alam ko, tatalon ka. Ano ba yung sasabihin? Bakit ka nagagamit ng Grigo? Anong lingwahe na yun na hindi man maintindihan yun? O, kita mo? Hindi Ah. ang Griego, bro. That is Ano ba yan? gipamit ka ng Psalm. Hindi mo ba alam na yung salmo ay nakasulat sa Hebreo? O di ba sabi mo yung Psalm? Okay, sabi O, dito. ano yung sabi mo? Ginawa sa Sagutin mo gintot dito. nila ang Marami kanilang tayo. mga Diyos. Live Na viewers kanilang natin, mga kamay sa nitong YouTube tao. channel natin ay Ang mga Diyos. 137 sa YouTube na nanonood. Oh. Ano Oh. yung asabihin para maalaman nila kung alam mo talaga yung pinagsasabi mo dito o daldal ka lang. Alam ko, dito. O sige, ano yung asabihin? Alam mo, Importante ano yung dito asabihin? eh. Oh. Totoo at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at Oh, ano hindi yung makakita ang mga Psalm matang 115 sadya. verse 4? Di Ano yung naman tayo sabihin? makarinig sa kanila ang talaga ni hindi makaamoy ang ginawang ilong. Totoo nga, may mga kamay ngunit walang pakiramdam. May mga Okay. mayroon ngunit hindi makaakbang. Ni walang makarinig kahit munting. Oh, ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtiwala. Lahat Oh. sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. Katulad kay John, brother. Hindi Okay, kayo ano yung tumatanggap asabihin, sa brother? katotohanan. Ano yung asabihin? Ano sabihin? Okay, kasi Speak kanina, up, ha? brother, sandali lang. Sandali lang. Kanina, nasa Revelation chapter 20 verse 8 tayo. Tinatanong kita kung ikon ba o idolon. Sabi mo parehas lang, synonymous. Ngayon tumalon ka dito sa Psalm 115 verse 4. Tinatanong kita ngayon, what is asabihem? Tumalon ka dito, susundan Okay. kita. Ngayon sinundan Okay. kita. Sagutin mo yung tanong ko, ano Okay. yung asabihem? Okay, tatanungin kita, anong lingwahe ba yung asabihin? Sagutin mo muna. Tatanong kita, Ano ito? anong lingwahe yung asabihin? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Oh, hindi. Ano yung asabihem? Okay, bro. Tapos, okay, brother ha. Okay, sasakyan kita, okay. Tapos, magsasalita ako dito magsasalita ako ng hinggo. Tapos, maintindihan mo ba yan? Yung hinggo, yung lingwahe ko, tapos, yun yung isasabi ko. Bakit ka ano ng ibang salita na hindi maintindihan ng mga tao na nanonood? Makaintindi ba sila Oh, doon? sasagutin ko yung Hindi, tanong mo. huwag Bakit? kang magpayabang, ito. brother, na Ito yung sagot ko. nag-aaral ka ng Ito yung sagot ko. tapos iba Ito yung magyayabang sagot ko. mo. Bakit? Brother, Oh. bakit ako nagagamit nito? Kasi, Kasi, kanina ka pa po kanina ka pa po nagsasabi that you are Bible alone. Para bang sobra ka sa Bible scholar. And pinagmamalaki mo na lahat ng pinagsasabi mo, ginagawa mo ay nasa Biblia. Ngayon, ang tinatanong ko sa iyo, nasa original ito na teksto ng Biblia. yes, Ano brother, yung Bible alone asabihem? ako, brother. Pero Okay, hindi ano yung Hebrew at asabihin? saka Grigo, hindi Grigo at saka Hebrew. Sige, ano yung asabihin? Yun yung nationality ko, yun yung ko, English at sa Tagalog, yun. Wag wag kayong pupunta doon na para ipagyabang yun. Nag-aaral kami doon. Ano ba yung pag-aaral mo kung i-compare natin sa pag-aaral ko? Ano ba, sabi ko dito kung ano yung degree ko. So, ibig sabihin, ganito na lang yung tanong ko last. Sige, tatanong kita dyan sa tanong na yan. Tatanungin na lang kita, alam mo ba yung ibig sabihin ng asabihem? Oo o hindi? Hindi nga eh. Okay, thank you. Kasi gumagamit ka thank ng you. ibig sabihin pala, gumagamit ka ng Psalm 115 verse 4 na hindi mo alam yung kahulugan. Hindi, Tagalog, Brandero, Okay, alam na dito, Brandero. gumagamit ka- Klaro, Brandero. May Yeah. mata kayo, hindi kayo makikita. Oh, yes. May tenga, hindi kayo makarinig. Yes, tama yan. Sa'yo Yun na na kayo pumupunta eh. kasi may mata ka, Ito kayo hindi mo eh. nakikita na yung original text ng Salmo ay Hebreo, pero hindi mo alam itong Hebreong ito.
Huwag kang gagamit nga. Hindi mo alam yung Hebreo ito. Maintindihan, brother, ng mga tao, brother, o maski ako'y kausap mo. O, sige. Magsalita ka ng maintindihan ng tao ng kausap mo. Kung ako dito, magsasalita ako ng Hingo dito, language dito, hindi mo rin maintindihan. Kaya nga, hindi ako magsasalita ng Hingo That language. is the language of the Bible. Okay, go ahead. You can speak if that is the language of the Bible. Hindi mo maintindihan, brother, kung mag-Hingo language ako dito, Original brother, text, or Old Testament, mag-Spanish yan ako, po brother. ay nakasulat sa Hebreo. Ang tanong ko po sa ito na lang, okay, last na lang. Okay, mag-Spanish Tanong ako ko dito, po, aporto, ito na dito, lang, Manila, last amo, na lang, Diyos del mundo. ito na lang, Uy, brother. nadado, iho, Ito na lang, yung last na lang, chinito, para okay. pitulo, Ito na lang, brother. apoy. Last kong tanong ko, ito Inhekre, na lang, brother. Sandali, Mas vida eterna. sandali, brother. Ito na lang tanong ko sa iyo. Kasi gumamit ka ng Psalm 115 verse 4. Ang tanong ko na lang sa iyo, yan ba ay pinag-aralan mo, yung original na tekstong yan? Oo o hindi? Bakit pinag-aralan pa yung original na ito Oh, may yung okay, thank Biblia, you. may yung binabasa ko? Bakit? Yung bakit sagot ako mo pupunta ba? sa Hindi. Hingo, brother, o sa Hebrew, brother? Hindi, Na sagutin mo ko may muna. yung lingwahe. Pinag-aralan mo ba? Oo o hindi? Eh, pinag-aralan ko yung Biblia. Hindi, yung tanong ko, very specific. Yung original text ba ng Psalm 115 verse 4, pinag-aralan mo ba ito? Oo o hindi? Eh, bakit ko pag-aaralan yung ibang Hindi. lingwahe? Ano? Kaya nga, brother, hindi Una, ka wag kang matugma ng umiwas, isipan natin. brother. Wag Kasi kang umiwas. malayo yung Sagutin question mo eh. muna. Itong Psalm 115, kasi ginamit mo ito eh. Tumalong Oh. ka from Revelation 20 verse 8, tumalong ka dito. Sinundan kita. Ngayon, tatanungin kita, sa original text nito, pinag-aralan mo ba ito? Yes or no? Klarong-klaro nga, hindi ko pinag-aralan kasi hindi ko man lingwahe Thank yan. you. Okay. Yung Okay na original ako. text. Pastor Jando, Oh. okay na ako. Oh. So, hindi nyo lang matanggap, no? Yung Diyos-Diyusan kasi impirno talaga, brother. Sasabihin ko sa inyo dito, buhay pa man kayo. Pag hindi kayo makabitaw sa mga Diyos-Diyusan, sa mga santo, brother, huwag kayong mag-expect, brother, na pupunta kayo ng langit, brother. Ito Saan ay yung reminders Diyos-Diyusan ng ng Katoliko, Panginoong brother? Diyos natin. Sa Magbigay lahat ka ng kahit mga isa. tao na nanonood Saan yung dito. Diyos-Diyusan ng Kaya Katoliko? nga, huwag niyong bulagin yung tao. Let the people read the Bible. Let the people explain herself through the Bible itself. Hindi yung mga argumento doon sa mga Saan yung sa mga Diyos-Diyosan ng mga testimonyo Katoliko, o sa ano brother? nyo. Magbigay ka ng kahit isa. Saan yung Ha? Diyos-Diyosan ng Katoliko? Oh, yung mga santo, gawa ng tao. Ito, Yung santo, may mga mata. gawa ng tao. Diyos-Diyosan Ano ba ba sa'yo, yan? brother? May mata ba yung santo? May baba ba yan? Yung santo, Makarinig ba brother, yan? sa langit yun, hindi yan Diyos-Diyosan. Gawa na ng tao, brother. Bawal na nga. Imahen niya, brother. Nagkakamali ka. Imahen yun. Imahen lang yun ng santo. Icon nga. Kaya nga hindi mo na Bawal na ng Diyos yan, brother. Huwag kang gagawa ng larawan sa hugis na inanyuan. Saan mo mabasa yan? Sa Saan mo wangis. mabasa? Saan mo Sa mabasa? Exodus yan. Sa Exodus yan. Huwag kang ano? gagawa. Exodus ano? Exodus 24. O, sa Exodus 20 versikulo 4, alam mo ba yung original na kasulat dyan? Ano yung kasulat? Silva o Chilem? Brother, sabi ko sa iyo, Chilem. brother. Sagutin mo muna. Wag kang Sabi umiwas. ko sa iyo, Silva o brother, Chilem? alam ko Pisel o yung Chilem? binasa ko, Biblia, salita ng Pisel o Diyos, Chilem? Bisaya at saka sa Pisel Tagalog. o Chilem? Sa Exodus 20 verse 4, anong nakasulat? Pisel o Chilem? Huwag kang gagawa na, brother, ng translation, Huwag brother, kang na hindi gagawa ng maintindihan issue ng na hindi tao. mo alam yung sagot. Pisel o Chilem? Ano? Bakit mo ako i-question dyan? Oh, Bakit mo bakit hindi mo Hindi ko may sagutin? lingwahe dyan. Oh, Hindi bakit ko lingwahe yan. sagutin? Oh. Lingwahe Kaya ng nga Biblia. Lingwahe ng Judo. logic yung tao eh. That is, Logic. that Oh. came from the satanic, brother, sa totoo lang, brother. Yung mga palusot nyo. Huwag ka munang tumalon. Sa satanic yan Exodus eh. tayo. Sabi mo, Exodus Oh, 20 verse 4. Exodus, oh, Ano yung Exodus. nakasulat dyan? Pisel o Chilem? Sagutin mo muna. Bakit ka magagamit ng translation? Oh, Nakakatawa ka, brother. bakit hindi natin gagamitin? Nakakatawa, Hindi yan brother. translation. Hindi ko Brother, yung pinag-aralan ginagamit yung mo, Hebrew translation at saka lang Griego. yan. Yung original, Hebrew yan. Sa original na Hebrew, ano yan nakasulat? Pisel o Chilem? Hindi nga ako nag-aaral ng Hebrew, brother. Bakit? Bakit Oh, hindi ipilit mo ka sarili nag-aaral mo? ng Hebrew, pero Kasi- kung makausa ka, grabe. Kasi nasasaktan kayo. Sa mga Katoliko, Kasi- sumasama sa Diyosan, pero hindi mo Kasi pala alam at hindi niloko mo niyo pala yung sarili niyo. unawaan yung pinagsasabi mo. Niloko Diba? yung sarili Hindi mo niyo, na brother. unawaan. Kayo ang hindi nakaunawa talaga, brother. Sa totoo lang, kayo ang hindi nakaunawa. Sige, ako yung hindi nakakaunawa. Sagutin mo ito, Pisel o Chilem yung Exodus 20 verse 4. Bakit ako magsasagot? O sabi mo na hindi ako nakakaunawa, naiintindihan ng bakit hindi mo lingwahe? sasagutin? Ano ba yung Hindi silim niya o nakakaunawa. isim? Ano ba yung Oh. silim o isim? Anong isim? Pisel o Chilem? O pisil o silim? Ano ba yung pisil? Mali pa. Ano ba yung pisil o silim? Ano ba yun? O, kaya nga, Tatanungin sagutin kita. mo, ano yung nakasulat sa Exodus chapter 20 Hindi verse ko 4 alam eh, kasi Bisaya ginagamit ako, brother, ng eh. Pisel o Chilem? Or Tagalog, magkaintindihan mo ba Tagalog or English? So, ibig Oh, sabihin, that gumagamit ka ng brother Biblia is na hindi mo hirap na- inaalam yung original na teksto nito. Bakit
alamin ko yung Grigo. Biblia magbinasa ko, salita ko ng Diyos. Sagutin mo muna, ibig sabihin bago magamit ka ng Biblia na hindi mo alam yung original na teksto nito? Original man ito, habi yung binasa ko. Saan yung original? Sige, original. Ano yung original ng Exodo? Griego ba? Hebreo ba? Tagalog ba? English ba? Ano? Bakit ako magkukuha ng Grigo? Hindi na ako Grigo. Tanong ko. Common sense, brother, common sense. Gamitin mo yung common sense mo. Teksto ng Exodo. Hebreo ba? Tagalog ba? Griego ba? Gamitin mo yung common sense mo. Hindi tayo pareha ng lingwahe. Saan yung common sense mo? Ano yung Exodus? Gamitin na itong common sense. Ano yung Exodus na original text niyan? Saan nakasulat yan? Hebreo, Griego, Tagalog, English. Okay, babasahin natin ha. Babasahin natin. Saan? Ano yun? Exodo. Ano yung original teksto niyan? Original teksto. Original na yung binasa ko, Bisaya. Original teksto ka doon. Sagutin mo kasi gumagamit ka Okay, dito. sagot ka. Maraming nakikinig sa atin. Pwede ba Marami to? ang nanonood sa Huwag kang 137 gagawa. viewers natin ngayon live sa Okay, yeah. YouTube. Huwag kang gagawa ng imahin ko sa'yo. ng anumang nilalang. Hindi mo naintindihan, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibugong Diyos. Yun yung Diyos namin, brother, mapanibugos po sa inyo, hindi mapanibugo. Hindi kami sasampa kay kanino, brother. Do sa inyo, brother, maski nakikita na sinasamba niyo mga Diyos-Diyos sa mga larawan masanto, hindi niyo pa inaamin. Hindi niyo pa amin kasi. Wag gagawa, di ba? Okay, wag gagawa. Bakit kayo gagawa ng larawan? Sige. Sa Exodus chapter 20 verse 4, ginamit mo yan. Itong tanong ko ngayon, ang tanong ko ngayon, alam mo ba talaga yung original na teksto na yan o hindi? Sabi ko sa iyo hindi ko nag-alam ng Hebrew or Grigo, so hindi ko alam. Hindi, sagot Pero hindi mo alam. ko is Bible to Okay, Bible. ito yung tanong ko, follow-up question, dahil hindi mo alam pala yung Exodus chapter 20 verse 4, yung original text na yan, yung follow-up ko po, yung gumagamit ka ba ng Bible without knowing the original text? Bakit ako magagamit ng Grigo, brother? Hindi naman ako Hindi. Grigo. Yung tanong ko. Ano yung brother? Tanong ko po, yung tanong ko, klarong-klaro kasi sabi mo, ikaw yung nakakaunawa, ikaw yung nakakaintindi. Ngayon, klarong-klaro yung aking katanungan. Ano, brother? Uulitin ko, ito ay very clear. Simple na tanong ko lang sa'yo, brother. Kasi, sabi mo, kami yung hindi nakakaunawa. Kaya ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay gumagamit ng Biblia kahit hindi mo alam yung original na teksto nito? Pabalik-balik naman tayo, brother. Tanong ko sa'yo, brother. Nag-undergrad ka na ba ng Euro, brother? Sagutin mo muna. Nag-undergrad ka na ba? Sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi nga ako nag-aaral ng Bible kahit hindi mo alam yung original na teksto nito? Hindi ako nag-aaral ng original na teksto dyan or ano dyan kasi Bisaya ako. Tanong ko sa iyo, nag-undergo ka na ba ng neuro exam o ano yung resulta sa neuro mo? Ang tanong sa iyo, hindi ka makasagot. O hindi ka para kapag-take ng neuro. Ako, pangatlong business ako nag-take ng neuro. Pangatlong beses ka na nag-take ng neuro pero hindi mo alam yung sagot. Hindi. Alam mo na, sinagot na kita Hindi ko in-study yung Hebrew at saka yung original text diyan kasi hindi ako Grigo or hindi ako Hebreo. Ano ba diyan? Ngayon, okay. nasasaktan ka. Hindi ako nasasaktan, bro. Kasi ang tinatanong ko sa'yo, hindi mo pa kailanman nasasagot. Marami na akong tanong sa'yo kanina pa, hindi mo talaga nasasagot kahit kaisa. Hindi mo pa nasasagot yan. Sagutin, brother. Sige, sagutin mo. Ano yung nakasulat? Pisel o Chilem? Hindi ko nga alam yung ano yun sa Pisel o Chilem. Hindi mo talaga kayang sagutin. Hindi ko nga alam yun. Hindi mo kayang sagutin. Gumagamit ka ng talata, hindi mo alam. Okay, sasabihin ko sa'yo. Okay, tanong ko sa'yo. Ano ka ba? Pilipino ka ba or Grigo or Hebrew? Ako ay isang Pilipino na magagamit ng ibang lingwahe. Pero yung Biblia ay nasa original teksto. Ang Biblia, hindi Pilipino yung original teksto niyan. Ang Biblia, Hebrew at Griego at some part ng Old Testament merong Aramiko o Aramaic. Yun ay ito brother. Okay, ito brother. Kasi may mga tao brother na hindi nila maintindihan. For example yan, Yeshua, that is Jesus. Pero pag sabi natin yan sa ibang tao brother, hindi sila makitindi. Pero give me a little month, brother. 1 month. Tapos, pag-aralan ko yon. I am sige, sure, 1 month. Okay, bro, 1 month. After this 1 month, magsasalang ulit ako sa'yo. 1 month, brother. Okay. Tapos, mag-Grigo at saka mag-Hebrew tayo. Okay. Pero, yung ano lang, brother, no?
Sa totoo lang, brother, sasabihin ko sa inyo, brother, ito ay galing ng Diyos, brother. Hmm. Umiwas kayo sa mga Diyos-Diyusan, sa mga santot, mga ribulto, brother. Impirno ang kahinatnan nyo dyan. Sa totoo basahin mo nga sa Bible kung saan yung mababasa na impyerno ang kahinat na ng mga merong mga lang. santo. Okay, gipadayag 21 eh. May mga santo may mga santo, sabi mo kasi biblical ka eh. May mga santo pakita mo yung word na santo. Diyos-Diyusan nga eh. Hindi nga Diyos-Diyosan yung santo, bro. Hindi, Diyos-Diyosan yung inisipay na santo. dito, ano yung Diyos-Diyusan? Doon sa Salmo 115, may bibig, may mata, hindi makita, may bibig, hindi makasalita, may pero tingin, yung- hindi makarinig. Tanong ko bro, tanong ko sa Psalm Yun yung mga 115. Diyos-Diyosan. Sinasamba mo yan o hindi? Sinasamba niyo niya eh, kasi ano eh, Hindi naman sinasamba yung mga rebulto ng simbahan. Anong magkatulad yan? Prito, hindi nila i-accept eh. Hindi nga. Ano na lang, hindi nga kagaguhan na lang magkatulad. yung nasa isip Diba? nyo. Okay. Sagutin mo muna yung previous tanong ko kanina. Hindi mo pa sinagot kasi sabi mo, yung mga Katoliko ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon, tatanungin kita, meron ka bang nakitang matinong Katoliko na nananalangin sa harap ng rebulto na nagsabi na ama naming nasa rebulto ka? Eh, bakit ako lumapit doon? Nakita Meron ko wala? Meron wala? Meron ka na, marami. Oh, sige. Pakita mo yung dokumento mo na nagsabi na ama naming nasa rebulto Nakikita ka. ko sa actual, Saan? yung auntie ko, yung kapatid ko, Hindi. nag-rosaryo sila, Nanalangin. nagduhod sila. Nanalangin. Actual During yun. the rosary. During the rosary, narinig mo na ba? Our father, To be tapos honest, sa harap nila, ribulto. Okay, Ang namo, harap nila sa yung langit ribulto, ka, brother, pagdaigod mga lat. Tapos RCR pabalik-balik. Sa pamilya mo na nalangin ng rosary, nakarinig Oh, ko ba Father. na nalangin sila na ama naming nasa rebulto ka? Yes, andyan sila, nag-nag sila. Yan, Pabalik-balik. Nasa rebulto ka? Okay. Our Father. Pakitaan mo ba ngayon na nobena na ginagamit nila na sinasabi ama naming nasa rebulto ka? Saan yung nobena? Yun. Hindi mo na mapakita. Magamit kayo ng Dahil nobina at nagsisinungaling saka ka, brother. Wag bawal ka ng magsinungaling. Diyos yan. Kaya nga, tinatanong ko sa iyo, kung naka-exam ka ba ng neuro, kasi hindi kayo Naka-exam ka ng neuro pero hindi mo masagot yung tanong ko. Very simple. Diba? Hindi, kaya nga, Aminin nagtataka ba sa inyo eh. ko, I have a low IQ than you. But my question is very easy because my question is in the original text. Pero hindi mo naman masasagot. Wala, brother. Wala, Hindi, brother. kasi Yung nasa ginamit original ko, brother, text is ano lang, brother eh. Ay, yung ginagamit ko, brother, is ano eh, kanang statutory construction, brother. Yung sa wordings ko, yung ginagamit ko. Kaya nga, magkalito-lito talaga kayo. Pag ako yung ma-encounter nyo ba. Kaya nga, ito na lang, brother, tanong ko sa iyo. Mahal mo ba sarili mo? Of course. Kaya nga Katoliko ako hanggang ngayon eh. Okay, so gusto mo bang pumunta sa langit? Of course, yan yung achievement ng lahat ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit pa hindi? Kasi kaya nga Katoliko ako eh. Sinusundan ko si San Pablo, sabi niya, siya ay talagang ginagawa yung lahat para lang maligtas, di ba? Okay, so bakit na-addict kayo sa santo at sa ribulto? Adik. Alam mo ba yung word na adik? Saan naman sa dokumento ng simbahan na na-addict kami sa rebulto at santo? Hindi kayo makabitaw eh. Saan yung dokumento mo? Ipakita mo. Pinag-anuhan nyo na. Ipakita mo, wag kang daldal, wag kang magsinungaling. Pinag-anuhan yung halaman, may kandila pa. That is a sign of Baka worship. nagsiselos ka lang, brother. Brother ha, that is a sign of worship lang yan. Pero, isasabi ko sa iyo, brother, sana, brother, sa hindi pa darating ng araw mo, brother, binibigyan ba ng bulaklak, ibig sabihin sinasamba? worship na yan, brother. Bakit kayo ibig sabihin pala kapag nagbigay ka ng bulaklak sa asawa mo pala, sinasamba mo na asawa mo. Kung buhay pa, brother, hindi. Pero pagpatay na, sinasamba mo yan. Bakit Ibig sinasamba sabihin, ba? sabi mo kanina, kapag binibigyan, sinasamba. O Ibig buhay, sabihin pala, binibigyan sumasamba natin ka yan pala pag kapag buhay. nagbibigay ka. Pero pagpatay na, wag na kasi wala nang pakiramdam yun. Gago na lang yung mga gumagawa doon. Kaya nga, ginagawa niyo sarili niyo. Walang alam sa Biblia, yun lang. Yes, aminado ko dyan, brother, no? Salamat dahil sinabi mong wala akong alam, pero yung tanong ko sa'yo, sa Biblia yon pero hindi mo masagot. Maraming salamat, brother, kasi wala na si Brother Jando. Siguro, alas 5:51 na. At, okay lang. Sige, sa susunod na naman. Brother Archie, maraming salamat. Okay, maraming salamat din sa iyo, brother, ha? Sige. Salamat po dahil ako natutuwa na ikaw po ay nakapanayam ng punto por punto sa pamamagitan ni Brother Jando Alabado. And sana kapatid, patuloy tayo sa pagsasaliksik at
Huwag ka mag-alala. Patuloy din kami magsasaliksik upang alamin, malaman pa yung buong katotohanan ng ating Panginoon. Maraming salamat kapatid. No? God bless. Kasi God bless sincere brother. Give me 1 month brother, mag-Grigo at Hebrew tayo doon sa debate natin. No problem with that. I am Okay. still learning and Sige. studying po sa ganyan. 30 days from now, okay, bibigyan mo ako ng time, mag-Hebrew tayo. Okay, no problem. Okay, thank you. Okay. Asahan ko yan ha, brother ha? Yes. Oh yes, The 1 that month, is Hebrew. July 30. Okay. Sige, mag-Hebrew tayo. August first week para may Okay, alawan. August 1st week. Okay, sige. Sige bro. Hebrew. Thank you so much. Oh, brother, Jando. Tapos na kami. Next na naman, Oh, sunod na naman araw. tapos na kayo ni Romel? Tapos na kasi hindi kami magkatugma kasi Grigo yung Hebreo niya. Hindi, bro, unawain mo bro. Hindi talaga. Unawain mo bro. Ang nakikita namin sa iyo kasi pride. Hindi pride, brother. Kayo yung nasa pride, brother. Hindi. Bakit sinabi namin pride namin nakita namin sa iyo? Kami, pag nagsalita, may ebidensya, may preba. Ikaw, ang ginagamit mo, based sa iyong interpretation, sa iyong unawa, hanapan ka ebidensya, wala kang maipakita. Yung mga namin, mga malalaking libro namin, parang wala. Di mo tinatanggap. So, kung tutuusin nga lang, kung meron lang intelihenteng tao rito, Rex Aguilar. Diyan, may nasa Zoom natin, si Rex Aguilar. Brother Rex, andyan ka, Brother Rex? Brother Rex Aguilar, andyan ka? Kala ko, andyan si Brother Rex Aguilar. Ito rin, brother. Okay. Ganito yan. Teka, ganito yan. Kami, may ebidensya kami, meron kami pinapakita ng mga pruweba. Pero, binabangga mo lang ng sarili mong opinion at unawa. Ngayon, para tutusin nga, pinabibigat ko pang ebidensya mo eh. Ako pa nagpapabigat sa ebidensya mo eh. Ilabas mo, pero wala kayong nilalabas. So, ikaw yung teka, Romel Palma tumatawag. Yes, bro. Nandito lang ako. Nag-usap kami ni Archie ngayon. Ikaw may nawala. Sige. Hindi, nag-usap lang kami ni Ate Edna. Sige, bro. Kaya, yun ang nangyari, bro. Kami may ebidensya. Si Romel, sinusubukan niya kung naunawan mo yung talata, tinatanong kanya sa Grego. Once nagkamali ka kasi ng talata, halimbawa ganito, si John the Baptist kumakain ng locust. Anong unawa mo doon sa locust? Tanungin kita doon. Hindi, yung ibang salita na hindi ko lingwahe, hindi ko talaga maintindihan. Do not expect nga maintindihan ng tao pag hindi mo lingwahe yon. Kasi, okay sana yun, bro. Okay sana yun. Kaso may karugtong kang declaration eh. Yung declaration mo, yun ang nagpapatrigger. Yung declaration mo, doon natitrigger yung tao sa declaration mo. Kaya hinahanapan ka ng preba kung tama ba yung unawa. Halimbawa, si John the Baptist kumakain ng locust. Marami na akong nakausap na yung locust na kinakain ni John the Baptist para sa kanila grasshopper. Tama ba yun? Di ba lang? So, sa pag-alam ko is andyan siya sa bundok. So, yung kinakain niya is mga wild animals. Siguro pwede yung mga animals. Wild animals. Yung iba naman, sabi naman yung iba, locust, grasshopper daw yun, yung tipaklong. Pero napatunayan na yung locust, pero tinutukoy pala doon, bunga sa locust tree. Mo? Kung wala kang background talaga sa talagang nasa Biblia, possibility, mali ang unawa mo. At pag nakapagpahayag ka ng maling unawa, tanda mo ha, malaki yung katayuan mo simbahan nyo. Once nagsalita ka, yung member nakikinig talaga yan. Paano ko yung sinabi mo maling unawa mo? Di lahat ng maling unawa yung nasagap ng mga membro mo. Kaya nga, sinusubukan ka ni Romel, ano pinagkaiba? Kahit sa tao lang ha, bigyan na tao ha. Tao.
Ang lalaki, tao. Ang babae, tao. Pero kung titingnan mo yung dalawa, magkaiba yan. Kahit parehong tao yan. Magkaiba yan. Ibang lalaki, ibang babae, pero parehong tao yan. Gaya rin yan doon sa sa rebulto. O sinabi rebulto, may dalawang uri ng rebulto. May icon, may idol. Huwag mo sabihin pareho lang yan. Kayo na lang yung nagpapalitaw Hindi. dyan, brother. Kayo na lang yung nagpapalitaw yung icon o yung idolo yan. Ano yan? Ngayon, kung tatanggapin yung Piliin nyo yung Biblia. Saan yung papapaniwalaan ko? Yung katisismo nyo or ang Biblia? Salita Yes. ng Diyos. Ganito yun. Saan yung paniniwalaan ko? Yung story nyo or Ito, ang Biblia? Biblia. Maganda tanong yan, sasagutin ko. Ah. Kasi aral namin ng tinitira mo, obliged kang paniwalaan yung yung turo namin kasi aral namin tinitira mo. Alangan na mo titirahin mo kami tapos ang ibinababangga pala sa amin, sarili mo palang straw man. Ikaw lang pala gumagawa ng straw man, kinakalaban ng straw man. Brother, nagagawa pa kayo ng katisismo or doktrina nyo kasi enough na yung Bible, brother, Ay, maintindihan ng lahat. Bro, Pero kayo lang yung nagpaano ng mga kaya kami, isipan ng tao eh. bro, kaya kami, Bible alone na sana lahat. Kaya, wala bro, malilito. kaya Wala kami, malilito. Walang icons or idolons. Kaya meron kaming katisismo. Kaya kami meron katisismo dahil ang iglesia nga ang siyang haligid sa liga ng katotohanan. Ano man ang ituro? Ang katotohanan, brother po, is ang Biblia, salita ng Diyos, brother. Walang turo ang mga apostol na Bible alone. Nagturo kasi lang tradisyon eh. So hindi lang Bible alone. O si Apostol Pablo, nagtuturo lang ng batay sa kanyang sariling opinyon. Alam mo 'yon? Brother, ganito ba, kasi magabi na, brother. So, set tayo, iba tayo ng time. O sige. Tapos, kailan naman ang sunod? Monday na naman. Hindi, may time ako doon sa Wednesday mayroon. So Thursday na lang. Thursday. Ikaw anong oras? 2:30 rin? Thursday 2:30. O sige, ano naman sige. maganda pag-usapan diyan? Dami dito sa Biblia. Ang dami talaga. Yun ang pag-usapan Kasi paulit-ulit ka na lang doon sa rebulto, hindi ka nakakapag-move on. Hindi. Meron dito sa meron dito sa Sabi ni Bro Antonio Tinaw Linaw, magpunay ka lang palusot sa sayop mong pagsabot. Kapila ka sultihin nga ang gisimba namong Katoliko dili ang larawan. Kundili ang gilarawanan. Ang larawan nga na sa Biblia duha ka klase, larawan sa Diyos-Diyosan ug larawan sa mga santos. Kung larawan nga nasa Katoliko, larawan ka na sa mga santos. O yan mo, yung mga tao nakikinig sa iyo, ikaw pa rin yung mali. Hindi, opinion yun. Ganito, yung topic natin hindi opinion kasi meron akong pinapakitang ebidensya. Hindi opinion ng ebidensya. Ang sagot mo ang opinion kasi wala kang ebidensya. Sa first day, brother, ipapoprove ko sa iyo, brother, na si Jesus lang talaga alone. Wala kaming problema dyan. Hindi. Wala nang ibang sasabihin na Maria. Ay, bro. Si Jesus alone lang talaga. Kung magpresenta ka ng topic, doon naman sa topic na tutol kami. Yung ipipresenta mo ngayong Webes, wala problema sa amin yan. Magpresenta ka ng topic na tutol kami. Ano okay, yun? Sige. So, ganito na lang. Sige, question na lang ako doon sa Rosary, doon sa baptismo. Ayun, sige, maganda yan. Sige, Rosary at baptismo. Yun na lang. Okay. Sige ha. Sige, so, bye-bye, brother ha. Kain mo na ako. Okay, paalam. Okay, bye-bye, Brother Archie. Bye-bye. So, yun po ang ating bisita ngayon na si Brother Archie Añedes. No, na-enjoy. Andiyan si Jerome. Jerome yun. Jimboy, pumasok si Brother Jimboy. Andun si Brother Peter. Pumasok din si Brother Peter. Andun din si Brother Romel Palma. Yung mga gustong yung mga nandiyan sa viewers na gustong with Brother Archie Añedes. Kasi kung ako lang naririnig niya, sabihin niya sa akin, in denial ako. Di, pasukin natin yung mga nandiyan sa mga viewers natin. Magbubukas ulit ako ng Zoom next namin talakayan ni Brother Archie para doon sa mga gustong pumasok, maki-interrupt, pwede. No? Wag lang tayo magmumura. Kaya wag nagmura tayo, masisira yung ating pinipresentang sekta ng reliyon.
Hayaan yung magmura si ano, si RT. Okay lang yun siya magmura. Total, ganyan naman talaga sila. Okay, no? So, paalam na po sa inyong lahat at kailangan na po natin na magtapos, no? Paalam na po. Paalam. Kung may naisip ako, what if pababasahin ko muna yung mga comment natin dito, no? Daming mga comments eh. Ayan, nahin ko dito kay Leoncio. Mga bro, kung gagamit kayo ng ibang translation, ibigay na lang sa kanya ang meaning dahil para alam din ng manunood dahil bitin kami sa lingwahe na Ebreo o Greek na walang meaning. Idiretso na lang ang kahulugan sa ibang salita para maintindihan namin itong debate ay para sa kaalaman ng lahat na nandirito. Yan. Okay, no? So, sabi natin si Buddy Romel na next time kung gagamit siya, yung icon na ginagamit niya, ibig sabihin nun, representation of a holy person. Yun ang pinakita ko kanina sa dictionary, no? Pakita ko ulit yung dictionary natin, ha? Yan. Ang icon. Ano yung icon? Icon. Painted representation or a sculpture representation of a holy person as Christ, the Virgin Mary, or a saint. Icons are held in reverence by Christians in the Eastern churches. Ano yung Greek niya? Icon. Yan, tinatanong kanina, icon. Ano yung icon? Representation of a holy person. Yun ang meaning ng icon. Ano naman yung eidolon? Yung dito sa eidolon naman tayo kasi kanina ginamit din yung eidolon. Ano yung eidolon? Ito yung eidolon. Representation of a god used as an object of worship in the Old Testament of false god, especially of a hidden people. Ano yung Greek niya? Eidolon. Tinatanong kanina ni Rade Romel Palma si Archie Añedes kung anong pinagkaiba ng eidolon tsaka icon, hindi niya may paliwanag kasi sa kanya the same lang ang eidolon tsaka icon. Biblically speaking, hindi pareho ang eidolon, hindi pareho ang icon. Para lang yung lalaki at babae. Hindi porket parehong tao ang lalaki at babae, the same na, hindi the same. Iba ang katawan ng babae, iba ang katawan ng lalaki. Merong nasa lalaki na wala sa babae. At meron nasa babae na wala sa lalaki. So magkaiba yun. Kahit the same tao na siya. Kung sa isda, may goldfish, may piranha, may shark, may dolphin. Iba-iba yun. Iba-iba yun, no? Parang ganun din. Iba yung idolon, iba yung icon. Iba yung icon, iba yung idol. Ang pinagbabawal yung idol, ang icon, wala kang mababasa pinagbabawal yun. Actually, yung imahe ng cherubim, icon yun. Icon ng cherubim. Yung imahe ng propeta, icon din yun. Saan doon? Doon sa Ikalawang Hari 23:15. Yung monumento ng propeta, icon din yun. Yung imahe ng palma doon sa templo, icon din yun. Yun ang sabihin ng icon, no? Yung idol naman is yung rebulto na Diyos para sa mga naniniwala. Halimbawa, ganito. Ito. Halimbawa, ito. Ito mismo, para sa akin, kikilalanin ko itong Diyos, yan ang idol. Pag ito kinilala kong Diyos, yan ay idol. Pero kung hindi ko kikilalaning Diyos ito, hindi yan idol. Nag-gets ninyo? Pag hindi ko siya kikilalaning Diyos, hindi siya idol. Pag kilalanin ko siyang Diyos, doon siya magiging idol. Yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, doon sa gumamit si Romel Palma kanina, yun ay para matrace yung unawa ni Archie Añedes. Okay, no? So, sabi naman dito ni Bro Antonio Aulina, Bro Jando, Bro Romel, makasakit sa tenga ang mga sinasabi parang palaka ang taong ito. Talon ng inyong binasa. Pastor ay tama. Ngunit ang paliwanag walang porsyento sa ibig sabihin sa nagsulat. Kayo ang bumulag sa mga tao, hindi kami.
Mayroon ng mga pastor naging mangmang dahil sa pagsamantala sa mga deboto ng mga santo. Kung magpatuloy ka, pastor, sa iyong pagsisinungaling, baka maging katulad kanila. Yun. So, nanonood siguro ngayon si Archianides, no? So, yun ang problema doon. Ito naman tayo kay Boy Caparuso, bro. Romel ay educate sana siya. Ini-educate nga ni Romel Palma eh. Chris Sibugan, pastor, kinikilala ka pa ba ng kapamilya ng pamilya mo? Tatawa ako rito. Ito naman si Grace Kim, committed ang utak niya dahil sa tithes. Kayo talaga. Okay, no? So, ito naman tayo sa wait lang ha. Nasaan na ba to? Ito tayo sa, okay. Habang nagbabasa-basa ako rito ng, kailangan natin itong anuhin muna natin to. Okay. No, so, ito. Ulit tayo basa. Ito tayo. Pastor, ba't mo pinag-aralan ang salitang English na hindi ka naman puti? Ay, katawa ko nito. Ba't ka nag-aralan ng English? Hindi ka naman puti. Okay, next naman tayo. Dito naman tayo sa pahuway na pastor. Pahuway na pastor. Ay, nako. Si pastor, kailangan na natin munang papahingahin dahil kanina pa siyang 2:30, no? Okay, malugway, nagnuero exam siya, ibig sabihin wala sakit ng Eto, sabi niya babalik siya Webes 2:30. Abangan naman uli yun na Webes 2:30. No, sabi ni Elboy Caparoso, hambog kayo ka Archie, unya nakapasar ka. The way you talk kay murag walay grad. Eto, ito nasisira sabi naman dito ni Hobert Nazis, ayoko na basahin. Sabi naman ni Leoncio, pabalik-balik na lang yung argumento. Dapat naintindihan niya yung doktrina natin, bro, kasi lagi niyang binabanat nagsumasamba tayo sa rebulto. Diyos-Diyosan, dapat kontrahin ninyo. Hindi yung hindi niya naintindihan, ipipiit din natin, paliwanag natin na hindi nga Diyos-Diyosan na kahit na anong paliwanag namin gawin. Ayaw talaga niya maniwala kasi ang nasa isip niya, pag sinabing may mata, hindi nakakakita, rebulto Diyos-Diyosan na kaagad. Ang tanungin mo siya ngayon, yung kerubim, may mata yun, hindi naman nakakita yun, Diyos-Diyosan ba? Sabi niya, di naman sinasamba. So, tataon siya sa pagsamba kapag napatunayang mali siya. So, wala talagang, ang sa atin na lang is, pakinggan natin kung paano sila magturo para next time, kapag may dumalaw sa inyo na born again, alam nyo na kung paano sila magturo. At pag alam nyo na kung paano sila magturo, alam nyo na kung paano kontrahin. At kung alam nyo na kung paano kontrahin, wala na silang maaakit sa inyo. E di uuwi silang nakanganga. Yun. So, dito tayo kay Malugway. Dati siyang Katoliko. Baka ginagawa niya ang mga pagsamba sa rebulto. Yes, tama. Yun ang ginagawa. Salmaro Gina, Pastor, maawa ka sa sol. Sabi naman ni Brea Cabertia. Sabi naman ni Ricardo Coho, ang lumang tipan ay hindi tugma na gamitin sa mga Kristiyano ukol sa mga larawan o rebulto kasi wala pang santong Kristiyano during that time. Kasi hindi pa nag-exist ang Katolikong Kristiyano. Tama. Pero hindi na, ayaw isipin niya yan. Ayaw niyang isipin yan. Pag nagbasa ako ng Old Testament, sabi niya, Old Testament naman yan eh. Pag siya naman nagbasa, huwag kang gagawa. Old Testament din naman. Pag siya gumamit ng Old Testament, okay lang. Pag ako gumamit, hindi na pwede. James, ito yung pastor na makakatalaktakan mo sa inuman. Kapatid ko talaga. James David, yung kapatid ko, sabi niya, di kayo maubusan ng topics. Lalo pa mayroong pulutan. Okay, Mirna Marabilia, mahalin mo muna sarili ate. Malugway,
Eli Boy Caparoso, tagai daw mi og picture nga nakapasar ka sa Neuro kay murag wala ka pasar ba? Gay ka sa pasam. Tatawa ako dito. Naksal Simlea, pinapahikot na lang ng kapatid natin pastor ang usapan. Wala kasing mahisagot na no? Puro satsat, sabi ng kapatid ko, si James David, sabi ng kapatid ko, puro satsat, di marunong magpakita ng mga referensya para naman masuportahan niyang mga kalok. Tawa ko rito. Okay, no? Kaya lagi bro Archie, wag mo murahin ang mga Ayan, hindi niya mapigilan. Hindi niya makikita ang hatred na nasa kanya, ano. Okay lang, pakita niya ng hatred niya. At least nakikita niyo kung paano siya magturo. Yung mga turo niya, turo yan ng mga pastor born again sa kanya. At pag nadalo kayo ng pastor born again sa bahay niyo, alam niyo na kung paano kayo tuturuan. Alam niyo na kung paano sila mga tuwiran. At kung nakikinig kayo sa mga paliwanag ko kanina at saka ni Brother Romel Palma at Jimboy, makakakuha kayo ng idea kung paano sila sagutin kung sakaling dumalaw sa inyo. Dati, ang pinakita ni Romel Palma, yung dinalaw siya ng mga born again at sinagot niya. Ngayon, sa pagkakataong ito, the way na lagi tayo nakikipagtalakayan with Archie Anides, the way niyong madidepensahan ang katotohanan pag may dumating sa bahay niyong born again. You know? Dami na sabi sa akin, huwag mo nang patulan yan dyan do, hindi yan matinong kausap. Sabi natin hindi matinong kausap, pero nakakatulong siya sa inyo. Ano ang tulong niya na ibibigay sa inyo? Nabibigyan kayo ng idea kung paano sagutin ang mga born again na dodalaw sa inyo pagdating ng araw. Yun ang pinagkaiba doon. Malalaman nyo na kung paano sagutin sila, ano yung sasagot nyo sa kanila, pag sinabi nila, Diyos-Diyosan, at talaga, may Diyos-Diyosan kami, oo, sino? Bigyan ka kahit isa. At tumawag sa Ate Edna. Wait lang. Okay? Hello, Ate Eds? Oh. Wala pa. Maggawa sa kog link para mamaya. Sige, sige. Night. Supporters night. Monday ngayon. Oo. Oo. Ay, hindi. Hindi. Sige. Try ko mag-premiere mamaya. Yung kay Brother Edgar. Armageddon. Baka ma-play ko mamaya. At tanaw lang. Kasi masulod ko. Sige. Oo. Okay. Yun. So, tuloy po tayo, no? Kawawa po ang mga miyembro ni Pastor kung may nakikinig sa kanila. Mag-isip-isip na po kayo at magsuri kung tama po ba ang turo niya. Yan. Sana sa mga born again nanonood, gising kayo. Kapag the more kayo puna sa amin, wala mo kayong batayan, kundi haka, daldal lang ng daldal, sariling unawa nyo lang, hindi nyo kami napupuna eh. Ang kinakalaban nyo, hindi kami, sariling unawa ninyo. Ha? Kung ang born again, na tira ng tira sa Katoliko, tapos ang tinitira, hindi naman pa-aral ng Katoliko, ang tinitira nyo, hindi kami, kundi ang maling unawa nyo. Kaya ngayon pa lang, gising na kayo. Okay? So, tuloy tayo. Sabi ni Eli Boy Caparoso, sos, kung doon lang ka na ko Archinog. Oh, kanang ulo ni mo, bakit pataka na. No? Ito naman si Abelardo Dagelio Bating, mga 1 taon siguro magbabalik Katoliko na yan si Bro kung magbukas ang kanyang isip. Kung sirado isip niya kasi
High pride siya. High pride si si Archie. Di niya may deny yun, high pride talaga siya. Kasi tayo may ebidensya. Halip na tanggapin niya, kukontrahin niya. Ay kung kukontrahin, okay naman yung kontrahin niya yung ebidensya. Basta ikukontra niya, hindi daldal. Kaso, kinukuda kasi daldal. Yan ang problema doon, no? So, next tayo, no? Si DS Heart Taylor Delphine. O, ano ba ito? Ate Marites. Bro Jando, dito kami sa Masbate City. Marami po nakikinig. Wow, dami nakikinig. Balik kayo ha. Huwebes, 2:30 p.m. 2:30 p.m. Huwebes. Balik kayo. Ayan na naman si Pastor Archie Anides. Enjoy, no? Enjoy. Nakakapikon minsan pero kailangan nating maunawaan kung ano yung side nila. Malaman natin kung ano talaga yung paniniwala nila, yung pinaninindigan nila para alam natin kung tayo ba talaga tinitira o maling unawa lang nila. Okay, Genetron Zamoranos, pasyagit lo. Peter Izar Dokila, bro Jando, giun sa kanya pag oral defense ang iyang thesis niya. Nahuman man daw siya og master. Ewan ko ano masteral tinapos niya. Baka kako masteral na kasi nungalingan. Masteral na pagiging bintangero. Pero okay lang yon. At least aware tayo, no? Yun na mahalaga doon. Di bale nang paulit-ulit tayo with Archie. Ang mahalaga, the more siyang paulit-ulit, the more kayong natitrigger na mag-aral at the more kayong matututo at the more kayong malalaman kung anong sasabihin nyo, panahon na kayo na ang dumipensa sa doktrina ng Katoliko. Lalo na kung wala na kami, mapunta kayo sa lugar, halimbawa mapunta kayo sa lugar, walang internet. Sabihin, pag walang internet, walang jando. Kasi pag may internet, meron jando. Kung walang internet, walang jando. Kung sakaling magkaganyan kayo, mangyayari nito, kayo na lang magkakapagsalita. Pag kayo na lang, may natutunan naman kayo, gamitin nyo ang mga argumento namin narinig nyo, gamitin ninyo ang paraan namin sa pagtatanong, gamitin ninyo kung paano kami sumagot, tinitiyak ko sa inyo, walang sino mang protestante ang makakatalo sa inyo sa talakayan. At pag hindi kayo matalo-talo, ibig sabihin, napakatibay ng inyong doktrina. Yun po ha. Sabi naman ni Mary Jane Tumang, sana araw-araw ka mag-live bro Jando. Ay, hindi po. Araw-araw, gabi-gabi, pupunto por punto.